ICC, may inilabas na listahan kung sino ang may mga waran. Kasama kaya si Tatay Digong dito? Nako, eto nakaraan din po ay dagsa ang mga pulis dyan sa Davao Airport. Ano kaya ang katotohanan dyan? Bakit maraming pulis dyan? Nagpaliwanag na rin dyan ang PRO 11 kung anong ganap dyan. Ito panoorin po natin ang balitang ito, hindi yung nagpupus tayo, nahuhulihin na daw si Digong. Merong iba dyan, nagsiselebrate na. Baka yung iba dyan, nagpapainom pa. Sana Ito, panoorin natin. 3 police vehicles ng Regional Mobile Force Battalion o RMFB ang namataan kahapon sa terminal entrance ng Davao International Airport. Ito ay nagdulot naman ng espekulasyon sa ilang mga biyahero dahil sa lumabas na unverified report na pagsisilbi ng International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing case ng dating Pangulo. Pinabulaanan naman ito ng Police Regional Office 11. Sa pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey, ang naturang heavy police deployment ay parte lamang aniya ng simulation exercise. Dagdag pa ng opisyal, regular ang sinasagawang simulation exercise ng RMFB at ang pagdedeploy sa kanila sa airport. Bahagi ito ng kanilang commitment para handa sila sa anumang mga maaaring mangyari sa kanilang nasasakupan. Samantala, batay sa official website ng ICC, hindi kasama ang pangalan ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng 69 na individual na may active o previous arrest warrants laban sa krimen gaya ng war crimes. Kung ganun, fake news pala yung mga vlogger ni Bingeg. Yung mga vlogger na ganito nang mangyayari, tumakas na si Tatay Diggs, meron ng warrant, baka hawak nila yung warrant. Yung mga nagsabi na may warrant na galing ICC, baka hawak nyo. Dapat na yung pinatawag sa Kongreso. Diba? Kasi meron na daw warrant. Tapos ngayon, yung ICC, meron daw inilabas. Ang daming inilabas na pangalan, hindi naman daw kasama si dating Pangulong Duterte. Baka hawak nyo yung mga nagpo-post, yung mga Bingeg vlogger, itong mga nagpapakalat po ng ganyan. Akala ko ba merong ginawa na yung Malacanang na ang sabi, labanan ang fake news? O ano ngayon? Kung hindi man totoo itong paliwanag nila dito, yung lalo na yung Police Regional Office 11 o PRO 11, kung hindi man totoo yung sinasabi nilang ay ano lang naman to, exercise lang yung ginawa nila dyan, ibig sabihin fake news sila. Mas maganda, sa akin na lang muna tayo maniniwala kasi sila po yung nagpaliwanag at sila yung nakakaalam kaysa doon sa mga trolls na nagpo-post at yung mga bayarang vlogger. Kanino tayo maniniwala? Dito muna tayo. Pero kung totoo man, kung napanood nyo man yung speech po ni dating Pangulong Duterte, hindi naman siya tatakas Makulong siya kung makulong. Hindi naman, wala naman siya sinabing tatakas. Pumunta ng Hong Kong kasi matagal na pong naka-schedule yan yung pasasalamat kay PRRD. Pahiya kayo. Baka naman magbura kayo ng mga post ngayon. Diba? Labanan ang fake news. Parang dumami kayo ngayon na nagpapakalat ng fake news para lamang siraan si dating Pangulong Duterte. Po natin baka may biglang pagbabago, hindi tayo sigurado kasi minsan sa mga inilabas na pahayag na galing sa Malacanang, galing kay Ginot, minsan biglang nagbago, bumabalentong minsan yung mga inilabas nilang pahayag. Kaya sa ngayon, eto muna ang paniniwalaan ko. Ewan ko lang sa inyo kung doon kayo maniwala sa mga sinusuportahan yung Bingeg vloggers. Pati sila naguguluhan na. Di ba ang hirap? Pero okay lang yan. Alam ko naguguluhan na kayo dyan na ipagtanggol si Donior. Pero okay lang yan. Kung updated naman, ang 15-13 nyo dyan. Sana Thank you. Bye.